Shalom sa inyong lahat. Narinig sila ni Jesus kaya't sinabi sa kanila, hindi ang malulusog ang nangangailangan ng manggagamot, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ng mga matwid, kundi ang mga makasalanan. Marcos 2:17. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay madaragdagan ito ng mga pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ano ang panligtas buhay na pangalawang pagkakataong karanasan mo? Mga leksyon ng panampalataya mula sa Josue. Bago tayo pumalawot ay manalangin muna tayo. Pakinggan mo, O Diyos, ang aming daing. Dinggin mo ang aming dalangin. Mula sa dulo ng lupa ay tumatawag kami sa iyo. Kapag nanlulupaypay ang aming puso, ihatid mo kami sa bato na higit na mataas kaysa amin. Amen. Pangalawang leksyon, ginulat ng biyaya. Ating susing talata ay Hebreo 11:31. Sa panampalataya, si Rahab ay nagbibili ng aliw, ay hindi napahamak na kasama ng mga sumuway sapagkat payapa niyang tinanggap ang mga espiya. Ang Israel ay may pangalawang pagkakataon sa pagpasok sa lupang pangako at sineryoso ni Jose ang misyong ito. Ang unang hakbang ng pagkaroon ng isang malinaw na pagkaunawa ng harapin ni Josue at ang mga Israelita. Nagsugo si Josue ng 2 tiktik upang dalhin sa kanya ang mahalagang impormasyon tungkol sa lupain, sistema ng depensa nito, kahandaang militar, panusos ng tubig, at ang saloobin ng mamamayan sa harapan ng isang puwersang sumasalakay. Sabihin, if sila ba'y takot o matapang nahaharap. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Ang Diyos ng panibagong simula, ang kasinungalingan ni Rahab upang iligtas ang mga tiktik, ang kasinungalingan ng taga-Gibeon upang iligtas ang sarili. Doon sa una ay titingnan natin ang issue ng pangalawang pagkakataon. Doon sa ikalawa, halaga sa mga hindi inaasahang dako at bagong katapatan. Sa ikatlo'y dalawa pa rin, nagsasalungatang etika o moralidad at nakagugulat na biyaya. Unang pagkakahati. Ang ating talata ay bilang 13:1 at 2 at Josue 2:1. At nagsalita ang Panginoon kay Moses na nagsasabi, magsugo ka ng mga lalaki upang siyasatin ang lupain ng Kanaan. Isang lalaki sa bawat lipi ay susuguin ninyo na bawat isa'y pinuno sa kanila. Yan yung unang pagpaplano na pagpasok sa Kanaan na hindi natuloy. Ang ikalawang pagkakataon
ay nasa Josue, ang ating pinag-aaral ngayon. Sabi rito, si Josue na anak ni Nun ay palihim na nagsugo mula sa sitim ng dalawang lalaki bilang tiktik na sinasabi, "Umayo kayo, tingnan ninyo ang lupain at ang Jericho." Ang unang pagkakataon. Ang lugar mula kung saan ang dalawang tiktik ay sinugo ay tinatawag na sitim sa Hebreong talata. At nagpapaalala sa atin ng dalawang negatibong kabanata ng kasaysayan ng Israel. Doon nakilala ang sitim. Ang una ay isa pang kwento ng mga tiktik na nagtatampok ng parehong mahalagang elemento, ang pagkomisyon ng mga tiktik, ang sikretong pagpasok ng mga tiktik sa teritoryo ng kaaway, ang ulat ng kanilang mga natuklasan, at ang desisyon na kumilos ayon sa ulat. Ang ikalawang pagkakataon. Kumakatawan ang ibang pangyayari sa sitim sa isa sa pinaka-mapanghamon at pag-idolatriyang paglabag ng tipan ng mga Israelita nang sa sulsol ni Balaam gumawa ng isang kahalayan sa isang babaeng Moabita at sinamba ang kanilang mga Diyos. Sa kontekstong ito, lumikha ang pangalan ng sitim ng isang pambihirang tensyon ayon sa kalalabasan ng buong kwento. Ito ba'y isa pang kabiguan sa hangganan ng lupang pangako? O ito'y aakay sa pinakahihintay na katuparan ng sinaunang pangako? Ang Diyos ay isang Diyos ng ikalawang pagkakataon at higit pa. Tinatawag ng Biblia ang ikalawang pagkakataon at higit pa na biyaya. Pansinin na yung ikalawang pagkakataon ay inuulit na may dagdag. Ang dagdag ay higit pa. Ibig sabihin ay hindi nanatili sa ikalawang pagkakataon. Kung kakailanganin ay may ikatlo, ikaapat na mga pagkakataon. Kasi sabi ay higit pa. At itong mga pagkakataong ito ay tinuturing na biyaya ng Diyos. Ang biyaya ay simpleng pagtanggap ng bagay na hindi tayo karapat-dapat. Ang katuruan ng Biblia ay puspos ng konsepto ng biyaya. Magiliw na nag-aalok ang Diyos sa lahat ng posibilidad sa isang bagong simula. Yun ang ibig sabihin ng pangalawang pagkakataon. Bagong simula yan. Naranasan mismo ni Pedro ang biyayang ito at hinimok ang iglesia upang lumago sa biyaya. At lalong gumaganda ang balita. Tumatanggap tayo ng higit pa ng isang ikalawang pagkakataon. Hindi ba? Saan tayo papunta kung hindi tayo nakakatanggap ng isa pang pagkakataon? Isipin ang tungkol sa karanasan ng mga Israelita ng nabigyan sila ng ikalawang pagkakataon upang pumasok sa Kanaan at tungkol sa biyayang iniabot kay Pedro pagkatapos na ipagkanulo niya ang kanyang Panginoon. Ang tanong ay, ano ang itinuturo sa atin ng mga pangyayaring ito tungkol sa kung paanong dapat nating ipaabot ang biyaya sa mga nangangailangan nito? Kung tayo ay tumatanggap ng ikalawang pagkakataon, handa ba tayong magbigay ng ikalawang pagkakataon
sa iba. Pangalawang pagkakahati, ang kasinungalingan ni Rahab upang iligtas ang mga tiktik. Josue 2:2 at hanggang 19:11. Si Jose na nagsugo mula sa sitim ng dalawang lalaki bilang tiktik na sinasabi, "Humayo kayo, tingnan ninyo ang lupain at ang Jericho." At sila'y humayo at pumasok sa bahay ng isang upahang babae na ang pangalan ay Rahab at nakituloy doon. Subalit isinama ng babae ang dalawang lalaki at ikinubli na sila. Bago sila matulog ay kanyang inakyat sila sa bubungan at sinabi, "Nalalaman ko na ibinigay sa inyo ng Panginoon ang lupain at ang pagkatakot sa inyo ay dumating sa amin at ang lahat ng naninirahan sa lupain ay nanghihina. Nang mabalitaan namin iyon ay nanlumo ang aming puso at walang tapang na naiwan sa sinumang tao dahil sa inyo, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit sa taas at sa lupa sa ibaba." Ang kanyang kasinungalingan. Nasa gitna ng kwento ni Rahab ay ang kasinungalingang sinabi upang protektahan ang mga espiya. Sa pagsasaalang-alang ng kanyang kasinungalingan, kailangan nating matanto na siya ay nababaon sa isang lipunang labis na masama na sa wakas ay umakay sa desisyon ng Diyos upang hukuman ang lipunang iyon. Samantalang ito'y totoo na pinapupurihan ng bagong tipan ng kanyang panampalataya. Ang isang maingat na pag-aanalisa ng mga referensya ng bagong tipan sa mga kilos ni Rahab ay nagbubunyag na walang sumasang-ayon sa lahat ng tungkol sa kanya at walang nagpapatibay sa kanyang pagsisinungaling. Ang kanyang panampalataya. Pinapatunayan ng Hebreo 11:31 na ang kanyang panampalataya sa pagpili ng kanyang kapalaran kasama ng mga espiya sa halip na piliing kumapit sa isang napasamang kultura. Pinapupurihan ng Santiago 2:25 ang kanyang alok ng inalok niya na may matutuluyan ang dalawang Israelitang espiya at sa pagbibigay sa kanila ng direksyon kung paano bumalik sa pamagitan ng isang ligtas na ruta. Sa gitna ng isang pababat napasamang kultura at ang sariling makasalanang estilo ng pamumuhay ni Rahab, isang patutot, ang Diyos sa kanyang biyaya ay nakita ang isang kislap ng panampalataya na sa pamagitan nito'y maililigtas siya. Ginamit ng Diyos ang mabuti na nakay Rahab na nahayag na pananampalataya sa kanya. Subalit, hindi pinapurihan ang lahat ng ginawa niya. Kasama ron yung kanyang pagsisinungaling. Pinahahalagahan ng Diyos si Rahab dahil sa kanyang pambihirang lakas ng loob, dahil sa kanyang matapang na pananampalataya, dahil sa pagiging isang ahente ng kaligtasan, at dahil sa pagpili sa Diyos ng Israel. Ang kanyang deklarasyon. Pagkatapos na makita ang nangyayari, nagdeklara siya, "Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit sa taas at sa lupa sa ibaba." Josue 2:11. Makabuluhan na marinig
na kinikilala ng isang babaeng Kananita na si Yahweh ay ang nag-iisang Diyos, lalo na sa isang bubong kung saan ang kanyang paganong relihiyon ang mga panalangin ay karaniwang iniaalay sa pinaniniwalaan nilang mga bathalang makalangit. Doon pala sila sumasamba sa kanilang mga bubong. Bagamat na nun din siguro yung mga pinapatuyo nila na mga dayami kung saan tinago yung dalawang espiya. Kaya mahalaga yun. Mahalaga na doon sa bubong kung saan sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, doon din ay kinilala niya ang nag-iisang Diyos, si Yahweh. Ang pagpapahayag ni Rahab noong una ay masusumpungan lamang sa konteksto na natatanging karapatan ng Diyos na tumanggap ng pagsamba. Nagpapatotoo ang kanyang mga salita sa isang intensyonal at matapat na pagpili upang kilalanin ng Diyos ng mga Israelita ay ang nag-iisang tunay na Diyos. Nagpapakita ang kanyang pag-amin ng kanyang pagkaunawa ng malapit na relasyon sa pagitan ng dakilang kapangyarihan ng Diyos at ang paghuhukom kung saan sumasailalim ang Jericho sa kamatayan. Ang moral niyang pagpili ay kumikilala na sa liwanag ng paghuhukom ni Yahweh ay meron lamang dalawang posibilidad. Una, magpatuloy sa rebelyon laban sa kanya at mapuksa o piliing sumuko na may panampalataya. Sa pagpili ng Diyos sa mga Israelita, naging isang halimbawa si Rahab na kung ano ang maaaring kapalaran ng lahat ng mga naninirahan sa Jericho kung bumaling sila sa Diyos ng Israel para sa awa. Ang tanong ay, ano ang itinuturo sa atin ng kwentong ito tungkol sa kung paanong kailangang magkaroon tayo ng sukdulang katapatan sa Diyos? Hindi basta katapatan, sukdulan. Malibang ganto ang antas ng ating katapatan ay hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Pangalawang pagtatalakay, bagong katapatan, Josue 2:12 hanggang 18. Kaya't ngayon sumumpa kayo sa akin sa Panginoon. Yamang ako'y magandang loob sa inyo, ay magmagandang loob naman kayo sa sambahayan ng aking magulang. Ito ang sinabi ni Rahab sa dalawang espiya. At ililigtas ang aming mga buhay sa kamatayan. At sinabi ng mga lalaki sa kanya, ang aming buhay ay sa iyo kung hindi ninyo ihahayag itong aming pakay. Kapag ibinigay sa amin ng Panginoon ang lupain, kami ay magmamagandang loob at magiging tapat sa inyo. Kami ay mapapalaya mula sa sumpang ito na iyong isinusumpa sa amin. Kapag kami ay pumasok sa lupain, itatali mo itong panaling pula sa bintana. Titipunin mo sa loob ng bahay ang iyong ama, ang iyong ina, ang iyong mga kapatid, at ang buong sambahayan ng iyong ama. Ngunit kung may magbubuhat ng kamay sa sino man kasama mo sa bahay, kami ay mananagot sa kanyang kamatayan. Mahalaga itong ipinagawa sa kanya. Unang-una, magtatali ng isang bagay na pula na nakikita sa labas. At ikalawa, walang sino man sa sambahayan niya ang lalabas sa bahay sa panahon ng pagkugkog. Makikita natin yan maya-maya ang kabuluhan at kahulugan niyang mga tagubilin na yan.
ang kanyang kontrata. Ang pakikipagkasundo ni Rahab ay napakalinaw, buhay sa buhay at kabutihan sa kabutihan. Ang salitang chesed, Josue 2:12, kagandahang loob, ay may isang pagkamayaman ng kahulugan na mahirap ipahayag sa isang salita sa ibang mga wika. Pangunahing tumutukoy ito sa katapatan ng pagkipagtipan, subalit dala-dala rin ito ang isipan ng pagiging tapat, awa, kagandahang loob at kabaitan. Kaya pala mahirap isalin sa isang salita ay maraming sinasakop na ideya itong salitang chesed na isinasalin sa Tagalog na kagandahang loob. Ang mga salita ni Rahab ay nagpapaalala rin sa Deuteronomio 7:12 kung saan si Yahweh mismo ay sumumpa upang ingatan ang kanyang chesed, kagandahang loob, tungo sa Israel. At mangyayari sapagkat iyong dininig ang mga kahatulang ito at iyong tinutupad at iyong ginaganap ay tutuparin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang tipan at igagawad ang kagandahang loob, chesed, na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang. Deuteronomio 7:12. Sa kabila ng pagbabawal, sapat na kawili-wili ang kagayang kapitulo, yung Deuteronomio 7, ay iniuutos ang pagbabawal, sirem, sa mga Kananita. Narito si Rahab, isang Kananita na nasa ilalim ng pagbabawal, at gayunman inaangkin niya ang sa pamagitan ng kanyang lumilitaw na panampalataya ang mga pangako na naibigay sa mga Israelita. Bilang bunga, siya'y naligtas. Ang unang larawan na hindi maiiwasang darating sa isip na nakaugnay sa pakipag-usap ng maispiya kay Rahab ay ang Paskwa sa Eksodo. Ito yung sinasabi kong uh, tungkol dun sa may tataling pula na nakikita at yung utos na walang lalabas sa bahay. Ito ay nagpapaalala sa Paskwa sa Eksodo. Doon upang ang mga Israelita ay maingatan, kailangan silang manatili sa loob ng kanilang mga bahay na may dugo ng isinakripisyong tupa. So yun ang kahanay, parallel. Yung ipinantang dugo sa mga hamba ng pintuan. Sa kaso naman, ang bahay ni Rahab ay mayroong itinataling kulay pula. Parehong pula, yung dugo at yung tali. Ang dugo ay magiging sa iyo'y isang tanda sa mga bahay na iyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. Exodo 12:13. Yun yung Passover. Ipinapakita na ng mga gawa ang panampalataya. Sa pamagitan ng pagsunod ng taong bayan ay magbibigay ng katunayan ng kanilang panampalataya. Gayon din ang lahat ng umaasa na maligtas sa pamagitan ng merito ng dugo ni Kristo ay dapat matanto na sila mismo ay may magagawa sa paniniguro ng kanilang kaligtasan. Paniniguro, hindi yung kaligtasan. Meron silang gagawin para masiguro na ang kaligtasan ay pagkakalob sa kanila. Hindi yung ng aksyon para maligtas. Sapagkat ang kaligtasan ay aksyon ng Diyos.
Samantalang si Kristo lamang ang makapagtutubos sa atin mula sa parusa ng paglabag, tatalikod tayo mula sa kasalanan tungo sa pagsunod. Maliligtas ang tao sa pamagitan ng panampalataya, hindi sa pamamagitan ng gawa. Malinaw yan. Gayunman, ang kanyang panampalataya ay dapat maipakita sa kanyang mga gawa. Patriarchs and Prophets, pahina 279. Sa kasong iyon, ang dugo ay isang tanda ng nagligtas sa kanila mula sa pumapatay ng anghel ng Diyos. Gaya na iniligtas ng Diyos ang mga buhay ng Israelita sa panahon ng huling salot sa Ehipto, ang mga Israelita ay ililigtas si Rahab at ang kanyang pamilya nang ang pagkawasak ay nakarating sa Jericho. Ang tanong ay ito, anong makapangyarihang mensahe ng Ebanghelyo ang maaari nating matagpuan sa dalawang kwentong ito, yung sa Paskwa at yung kay Rahab? Anong mga leksyon ng Ebanghelyo ang makukuha mula sa mga ito? Ebanghelyo, yun ang panukala ng kaligtasan. Kitang-kita sa dalawang pangyayaring ito, yung Paskwa at yung kay Rahab, na tiyak ang kaligtasan sapagkat ito ay kilos ng Diyos. Bagamat ganon, ay tutugunan ito ng tao. Ang Ebanghelyo ay dapat na tanggapin para may apply sa kanila. Pangatlong pagkakahati, ang kasinungalingan ng mga taga-Gibeon upang iligtas ang sarili. Josue 9:3-6. Ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gibeon ang ginawa ni Josue sa Jericho at sa Ai, sila ay kumilos na may katusuhan. Sila ay umalis at naghanda ng mga baon at nagpasa ng mga lumang sako sa kanilang mga asno at mga sisidlang balat ng alak na luma, punit at tinahi-tahi at mga tagping sandalyas sa kanilang mga paa at ng mga lumang bihisan na suot nila. At ang lahat ng tinapay na kanilang baon ay tuyo at inaamag. Sila'y pumunta kay Josue sa kampo sa Gilgal at sinabi sa kanya at sa mga Israelita, kami ay mula sa malayong lupain, ngayon nga'y makipagtipan kayo sa amin. Yun ang kasinungalingan nila. Malayo raw ang pinanggalingan nila ay samantalang napakalapit lang. Ang patunay nila ay yung mga mga inaamag ng tinapay, mga sirasirang damit, mga panyapak na pudpud na sa layo ng kanilang nilakad. Iyon ang kanilang pandaraya. Ayon sa Biblia, matindi ang galit ng Diyos sa mga sinungaling. Sabi sa Kawikaan 6, mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng dugo na walang sala, pusong kumakatha ng masamang plano, mga paa na kasamaan ay nagmamadali sa pagtakbo, bulaang saksi na nagsasalita ng kasinungalingan, at ang paghasik sa magkakapatid ng kaguluhan. Ito yung 7 kinamumuhayan ng Diyos at marami dyan ang sinasabi ang tungkol sa pagsisinungaling. Kasinungalingan ng mga Gibeonita. Nagpapasimula itong kapitulo ng Josue sa pagbibigay alam sa atin na ang mga hari ng Kanaan na karaniwang naghahari sa maliliit na lungsod-estado ay nagpasyang lumikha ng isang pagsasanib laban sa mga
Israelita. Sa kabaligtaran, ang mga naninirahan ng Gibeon ay nagpasyang itatag ang isang tipan sa Israel upang pinlangin ang mga Israelita sa paggawa ng isang tipan sa kanila. Ang mga Gibeonita ay dumulog sa pamaraan ng pagiging mga embahador mula sa isang banyagang bansa. Ayon sa Deuteronomio 20:10-18, gumawa ang Diyos ng isang pagkakaiba sa pagitan ng mga Kananita at taong bayan na namuhay sa labas ng lupang pangako. Kasi ang target nila ay kubkubin ang lupang pangako na nandoon ng mga Kananita. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga taga-Gibeon na nanggaling kami sa malayong lugar, labas ng lugar na ito. So, hindi kami dapat kasama doon sa gagawin ninyo sa lugar na ito. Yun ang kanilang pagsasabi. Kaya sabi nila ay ayaw namin ng gulo, ang pakay namin ay kapayapaan, kaya magkaroon tayo ng tipan. Ayun. Ang salitang isinalin bilang tuso o mapanlinlang ay maaaring magamit ng may positibong kahulugan. Nagsasaad ng kabaitan at karunungan ayon sa kawikaan, o negatibo na nagpapahiwatig ng kriminal na layunin ayon naman sa Eksodo. Sa kaso ng mga Gibeonita, sa likod ng kanilang madayang kilos ay nakahimlay ang isang hindi gaanong mapanirang layunin ng pagpapanatili sa sarili, self-preservation. Ang kanilang desisyon ay naiba mula kay Rahab. Ang pagsasalita ng mga taga-Gibeon ay kapansin-pansing kahawig kay Rahab. Parehong kinilala ang kapangyarihan ng Diyos ng Israel at parehong kinikilala na ang tagumpay ng Israel ay hindi simpleng isang gawain ng tao. Sa kaibahan sa ibang mga Kananita, hindi sila nagrebelde laban sa panukala ni Yahweh na ipagkaloob ang lupain sa mga Israelita, at inaamin na ang Panginoon mismo ay itinataboy ang mga bansang ito sa harap ng Israel. Ang balita ng pagpapalaya mula sa Ehipto at ang mga tagumpay sa Sihon at Og ay inuudyakan ang parehong si Rahab at ang mga taga-Gibeon na makipag-alyansa sa mga Israelita. Gayunman, sa halip na lubos na kilalanin ang kanilang kahandaang sumuko sa Diyos ng Israel, gaya ng ginawa ni Rahab, gumamit ang mga Gibeonita ng pagkukunwari. Ang kabiguan ni Jose upang hanapin ang kalooban ng Diyos. Dapat sana ay inalam niya mula sa Diyos ang gagawin nang dumating ang mga taga-Gibeon. Gumawa ng paglalaan ang kautusan ni Moises para sa kaalaman ng kalooban ng Diyos sa mga gantong pagkakataon gaya nito. Dapat nagtanong si Josue para sa kalooban ng Panginoon at naiwasan ang pandaraya ng mga Gibeonita. Ang pangunahing tungkulin ng isang teokratikong leader at ang alinmang Kristiyanong leader, tayo ngayon yun, panahon natin, ay upang hanapin ang kalooban ng Diyos. 1 Kronika 28:9. Sa pamagitan ng pagpapabaya nito, napilitan ang mga Israelita alinman sa labagin ang pangunahing mga kondisyon ng pananakop ng lupain o sa pagbasag sa isang
sumpaang ginawa sa pangalan ng Panginoon na parehong umiiral. So yun ang dalawang problema, dalawang problema ng Israel. Kung susundin nila ang utos ng pagkubkob ng Kanaan, ay nung malaman nila na hindi pala nanggaling itong mga ito sa malayong lugar, kundi malapit lamang. Kung ipaiiral nila yung pagkubkob, ay dapat na hindi nila tatanggapin ang sinasabi ng mga taga-Gibeon. Yun ang ikalawa. O kaya, ang isa pang umiiral ay yung ang mangyayari ay yung kanilang sumpaan. Kasi sumumpa na sila pumayag sila sa sumpaan, ay hindi pa iralin. Pero may problema yan. Ang tanong ay ganito, gaano kadalas na masumpungan mo ang iyong sarili na nakikipagpunyagi sa pagitan ng lumilitaw na dalawang nagsasalungatang biblikal na etika o moralidad? Yung hinaharap ngayon ng Israelita sa sinasabi ng mga taga-Gibeon. Maaring humarap din tayo sa dalawang nagsasalungat na etika. Ano ang ating kapasyahan para diyan? Yan ba ay dadalhin natin sa Panginoon o pagpapasyahan lamang ng hiwalay sa Kanya? Pangalawang pagtatalakay, nakakagulat na biyaya. Josue 9:22 at 23. Pinatawag sila ni Josue at sinabi sa kanila, bakit ninyo kami dinaya sa pagsasabing kami ay napakalayo sa inyo, samantalang ang katotohanan ay naninirahan kayong kasama namin? Masasakop sila kasi nasa loob sila ng Kanaan, sa lupang pangako. Ngayon nga'y sumpain kayo at ang ilan sa inyo ay laging magiging mga alipin, mga tagaputol ng kahoy at taga-salok ng tubig para sa bahay ng aking Diyos. Ang sinasabi rito ay yung mga pangangailangan ng santuario. Maraming kahoy ang kinakailangan ng panggatong sa mga sinusunog na hain at maraming tubig gagamitin sa paglilinis ng mahayop na ihahain, paghuhugas ng mga kamay at paa ng mga maglilingkod. Kaya yung dalawang yun ang pirming kinakailangan ng supply. So, ginawa ang mga Gibeonita na taga-supply ng kahoy at tubig. Ang prinsipyo ng isang sumpa. Kahit na gusto ng bayan ng Israel na atakihin ang mga Gibeonita, hindi sila pahihintulutang tugisin ito dahil sa sumpang ipinangako ng mga pangulo ng kongregasyon. Ang mga lider ng Israel ay kumilos ayon sa prinsipyo na ang isang sumpa basta hindi sangkot ang maling gawain o kriminal na layunin, ayon sa Hukom 11, ay umiiral. Kahit kung aakay ito sa personal na pinsala. Sa lumang tipan, ang pagiging maingat bago gumawa ng isang panunumpa at ang pag-iingat ng sinumpaan ay nakikita bilang isang bertud ng banal na tao. Awit 15. Kaya hindi dapat yan sirain ang sumpa. Dahil ang sumpa ay ginawa sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, hindi ito mababago ng mga leader. Meron ba tayong mga sumpa na ginagawa ngayon na dapat nating tuparin? Ang naisip ko na katulad nito ay
yung mga panawagan ng mga pledges para sa pangangailangan ng iglesia. Halimbawa, magre-repair ng iglesia o magdadagdag ng mga kasangkapan na kakailanganin ng malaking pondo. Kuminsan, humihingi ng mga pledges sa mga kapatid at ang mga kapatid na nagbibigay ng pledges. Kapag ginawa ito, kinakailangan ito ay tuparin sapagkat pagka hindi tinupad ang pangakong yan ay pagsisinungaling. Ang resultang relasyon. Kasama ng taimtim na sumpang kinuha ng mga lider ng Israel, ang kapalaran ng Israel ay hindi maalis-alis na nakaugnay sa kapalaran ng mga Gibeonita. Sa katunayan, sa pamamagitan ng kanilang pagkakatawag bilang tagaputol ng kahoy at tagasalok ng tubig para sa tahanan ng Diyos, ang mga Gibeonita ay naging mahalagang bahagi ng komunidad na pagsamba ng Israel. Ito yung resulta ng pagsusupply nila ng mga pangangailangan ng tabernakulo, ng sanktuaryo. Yan. Unti-unti ay nasama sila sa proseso ng pagsamba ng Israel. Ang sagot ni Josue, ang kaibahan sa hatol ng mga pinuno ng Israel na nagtalaga ng paglilingkod para sa buong kapulungan. Yun nga, yung pag-supply ng kahoy at tubig. Binagong anyo ang sumpa sa isang potensyal na pagpapala para sa mga Gibeonita. At saka pagtupad nila ng pinakaparusa na sumpa sa kanila ay naging pagpapala dahilan dito. Nagpatotoo ang sumunod na kasaysayan ng Gibeon sa mataas na relihiyosong mga pribilehyo na tinamasa ng lungsod, pati na rin ang kanilang katapatan sa bayan ng Diyos. Ang kinuhang panata ng Israel ay nanatiling nasa lugar pababang tuloy-tuloy sa mga henerasyon. Mahaba ang sumpa, mga henerasyon, at dahilan dyan, naging bahagi na ng buhay nila ang buhay ng mga Israelita. Kaya nang bumalik ang mga Israelita mula sa pagkabihag sa Babylonia, ang mga Gibeonita ay kasama ng mga tumulong na itinayong muli ang Jerusalem. Nehemia 7. Ang mga kilos nila ay may laging positibong bunga, ngunit dahil lamang sa biyaya ng Diyos. So, yung sumpa ay naging biyaya. Panlilinlang nakita bilang isang apilan sa awa. Ano ang maaaring nangyari kung isiniwalat ng mga Gibeonita ang kanilang pagkakakilanlan at humingi ng awa gaya ng ginawa ni Rahab? Hindi natin alam, subalit hindi natin maaaring alisin ang posibilidad na kahit ang konsultasyon sa kalooban ng Diyos ay maaaring magbunga sa hindi pagsama sa mga Gibeonita mula sa pagwasak. Maaaring kung kumonsulta si kung ikinonsulta sa Diyos ang pangyayari ay maaring sinabi ng Panginoon na huwag puksain ang mga taga-Gibeon. Ang pangwakas na layunin ay hindi upang parusahan ang mga makasalanan kundi upang makita silang magsisi at upang pagkalooban sila ng kanyang awa. Ang pagkukunwari ng mga Gibeonita ay dapat na manawaan bilang apila sa awa ng Diyos sa kanyang mabait at makatarungang karakter. So,
Kung ang lahat ng mga pagano sa lupang pangako ay isusuko nila, meron sigurong gagawing paraan ang Diyos na hindi sila papatayin. Siguro i-relocate sila o ganun man. Pero ang diskusyong ito na binuksan ng ating leksyon ay balewala na kasi nangyari na eh. Sayang lang ang oras na pag-usapan yung ano kaya. Ang pagtatangging magsisi ng mga Kananita at ang kanilang pagsuway sa mga layunin ng Diyos ang umakay sa kapasyahan para sa kanilang pagkalipol. Pinarangalan ng Diyos ang pagkilala ng mga Gabyonita sa kanyang pangingibabaw, pati na rin ang pagnanasa nila para sa kapayapaan sa halip na rebelyon at ang kahandaan nilang isuko ang idolatriya at upang sambahin ang nag-iisang tunay na Diyos. Sa parang ito, ang kaligtasan ng Diyos ay nakarating sa mga taga-Gibeon. Kinikilala ng Diyos ang walang pagkakaiba dahil sa nasyonalidad, lahi o panlipunang uri. Siya ang may likha ng lahat ng sangkatauhan. Lahat ng tao ay isang pamilya sa pamagitan ng paglalang at lahat ay isa sa pamagitan ng katubusan. Dumating si Kristo upang gibain ang bawat pader ng pagkakahati. Sa bawat kaluluwa ay magkakaroon ng malayang daan patungo sa Diyos. Kay Kristo, walang Hudyo o Grego, walang alipin o malaya. Napakabuti talaga ng Panginoon. Ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Kahit pa sa panukalang pagkubkob ng Kanaan na ipinangako para sa mga Israelita, kung ang mga paganong naroon ay kikilalanin lamang siya ng tunay na Diyos at pasasakop sa kanyang kapangyarihan, hindi sila mamamatay at magkakaroon pa rin ng pagkubkob sa lugar na hindi sila mapupuksa. Ngunit hindi nangyari yun sapagkat sila ay nagrebelde, nagmatigas. Kaya ang kaligtasan na naranasan ng mga Gibeonita ay hindi nila naranasan. Ngunit hindi pa rin mawawala ang katotohanan. Ang kaligtasan ng Diyos ay para sa lahat sapagkat iniibig niya ang lahat ng kanyang nilikha. Kay buti talaga ng Diyos. Amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang kordero ng Paskwa, na ang kanyang dugo lamang ang ating pag-asa upang maligtas. Dalangin ko ang iyong panampalataya sa kanya ay magliwanag araw-araw sa mabuting gawa. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.